Scorpio, may isang tao dyan na hindi ka mailabas sa isip niya. Kahit anong pilit niyang mag-move on, ang enerhiya mo ay patuloy siyang hinahatak pabalik, parang isang mahika na tanging tadhana lang ang nakakaunawa. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ikaw pa rin ang nakikita niya. Sa bawat dasal na binubulong niya sa ilalim ng buwan, pangalan mo pa rin ang inuusal. Ang totoo, hindi ka lang alaala, ikaw ang kanyang manifestation. At ngayong gabi, handa nang ipakita ng universo kung bakit konektado pa rin ang inyong mga kaluluwa. Huwag kang lalayo ngayon, Scorpio, dahil maaaring baguhin ng mensaheng ito ang lahat ng akala mong alam mo tungkol sa pag-ibig at kapalaran. Scorpio, ang enerhiya mo ay palaging magnetic, misteryoso, makapangyarihan, at imposibleng makalimutan. Sa mundo ng hindi nakikita, kung saan ang universo ay bumubulong sa pamamagitan ng mga palatandaan at panaginip, ang pangalan mo ay patuloy na umuukit sa puso ng isang tao. Filipino family, kung kamakailan ay nakaramdam kayo ng biglaang alon ng emosyon, kilabot, mga random na naiisip ang isang tao na hindi mo maipaliwanag, o isang kumikislap na kandila sa gabi, maaaring hindi ito simpleng pagkakataon. Ito ay pahiwatig ng langit, isang banal na mensahe na may tumatawag sa iyong espiritu sa katahimikan. Sa paniniwalang Filipino, kapag dalawang kaluluwa ay malalim ang pagkakaugnay, kahit distansya ay hindi kayang sirain ang koneksyon. Ngayong gabi, matutuklasan natin kung ano ang sinusubukan ipakita ng universo sa iyo, at bakit may isang tao dyan na hindi ka matigil ay manifest. Kaya huminga ng malalim, sindihan ang iyong puting kandila, at buksan ang iyong puso, dahil ang mensaheng ito ay itinakda para matagpuan ka, dito at ngayon. Emosyonal na pagkatuklas. Scorpio, kamakailan lang, maaaring pakiramdam mo'y mabigat ang puso mo, hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa isang bagay na hindi mo maipangalan. May mga umaga nagigising ka na may kakaibang init sa dibdib, na parang may humabulong sa pangalan mo sa kanyang panaginip. Iba ang pakiramdam ng hangin, mas banayad. Ang liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana mo ay tila pamilyar, na parang dala nito ang alaala ng isang tao para sa iyo. Sinasabi nila, kapag biglang napunta ang iyong isip sa isang tao mula sa wala, nangangahulugan na iniisip ka rin ng kaluluwang iyon. Hindi ito pamahiin, ito ay enerhiya ng puso, ang hindi nakikitang agos na nag-ugnay sa mga taong nakatakdang magkita muli. At ikaw, Scorpio, ay nasa gitna ng enerhiyang iyon ngayon. Sa isang lugar dyan, may isang tao na inimanifest ka sa bawat hininga nila. Hindi nila ito binibigkas ng malakas, ngunit naririnig ito ng universo, ang hindi maikubli ng puso. Ang kanilang mga panalangin, ang kanilang mga gabing walang tulog, ang tahimik na, sana bumalik sila, lahat iyon ay bumubuo ng tulay sa pagitan mo at nila. Sa paniniwalang Filipino, kapag kumikindat ang kandila ng walang hangin, nangangahulugan ito na may espiritu na pumasok sa espasyo, iniisip ka ng isang tao, hinahanap ka. Maaaring iyon ang dahilan kung bakit sumasayaw ang mga kandila mo kamakailan, Scorpio. Maaaring iyon ang dahilan kung bakit buhay ang gabi. Pinapaalala ng universo sa iyo na ang pag-ibig, kapag totoo, ay hindi nawawala, ito'y nagbabago, naghihintay, at tumatawag. Maaaring sinubukan mong baliwalain ang mga palatandaan. Baka sinabi mo sa sarili mo na ito'y nostalgia lang, imahinasyon lang. Ngunit sa kailaliman ng puso mo, alam ng iyong intuisyon ang mas totoo. Lagi kang ginagabayan ng instinct, ang tahimik na boses sa loob na mas totoo pa kaysa sa iniisip. Iyan ang iyong regalo, Scorpio. At ngayon, sinusubukan ng regalong iyon na sabihin sa iyo ang isang bagay, may isang tao pa rin na nararamdaman ka sa bawat panalangin, bawat panaginip, bawat katahimikan na kanilang tiniis. May dahilan kung bakit nagtagpo muli ang inyong mga landas, marahil sa isang random na mensahe, pangalan na narinig mo o panaginip na masyadong totoo para kalimutan. Hindi ito mga pagkakataon lang. Sa Filipino spirituality, ito ay pahiwatig ng langit, banal na mga palatandaan na itinakda para gisingin ang iyong espiritu. Kapag paulit-ulit ang parehong pangalan, kapag sinusundan ka ng parehong kanta, sinasabi ng universo, magbigay pansin. At kung nakikita mo ang paulit-ulit na mga numero, naririnig ang paborito mong love song sa kakaibang oras, o nakakaramdam ng kilabot kapag binanggit ang pangalan nila, huwag itong baliwalain. Ang kaluluwang konektado sa iyo ay umaabot sa pamamagitan ng enerhiya, sinusubukang mahanap ang daan pabalik. Ikaw ay tubig, Scorpio, malalim, makapangyarihan, at hindi mahulaan. Hindi ka naghahabol, dumadaloy ka. At kapag ang agos mo ay tumama sa pampang ng ibang kaluluwa, nag-iwan ito ng bakas na walang bagyo ang makakapawi. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ka malilimutan.
Hindi dahil sa sinabi o ginawa mo, kundi dahil nananatili ang enerhiya mo. Pinupukaw mo ang emosyon ng iba na hindi nila alam na mayroon sila. Pinapaharap mo ang tao sa sariling salamin at ito'y parehong maganda at nakakatakot. Ngunit narito ang katotohanan na nais ipaalam ng universo sa iyo ngayong gabi. Ang taong hindi matigil sa pagmanifest sa iyo ay hindi lang basta pinili, ito ay tugon ng kanilang kaluluwa sa iyo. Ang ilang ugnayan ay nilikha sa buhay na ito, ang iba ay dinala mula pa noong nakaraan. Marahil sa ibang buhay, may ipinangako kayo na magkikita muli, kahit ano pa ang oras, kahit gaano pa kalayo. At ang pangakong iyon ay naalala ngayon. Scorpio, bawat emosyon na nararamdaman mo ay banal. Huwag magmadali na burahin o lubusang unawain ito. Minsan, ang puso ay nagsasalita sa pamamagitan ng palaisipan dahil inihahanda ka nito para sa mas dakilang bagay, para sa pagtatapos, o para sa muling pagkikita. Sa anumang paraan, ito ay ginagabayan ka pabalik sa kapayapaan. Kaya ngayong gabi, kapag naramdaman mo muli ang tahimik na hatak, huwag labanan ito. Sindihan ang kandila. Bulungin ang pangalan nila. Pagkatapos ay makinig. Maaaring kumilos ang hangin, sumayaw ang apoy, at sa katahimikan na yon, malalaman mo, narinig kayo ng universo pareho. Espiritual na pahayag. Scorpio, hindi kailanman nagkakamali ang universo. Bawat taong dumarating sa buhay mo, kahit saglit lamang, ay bahagi ng isang banal na disenyo na hinabi na bago ka pa isilang. At ngayon, muling kumikilos ang disenyo na yon. May isang tao pa ring nakatali sa iyong enerhiya, hindi lang sa alaala, kundi sa isang sagradong pangako na isinulat sa wika ng kaluluwa. Kapag dalawang espiritu ay nagbahagi ng malalim na koneksyon, lumilikha sila ng alingaungaw na kahit ang panahon ay hindi kayang patahimikin. Iyan ang nangyayari ngayon. Maaaring nakakaramdam ka ng biglaang bugso ng emosyon, naririnig ang pangalan nila ng walang dahilan, o napapanaginipan sila kapag bilog ang buwan, ito ay mga pahiwatig ng langit. Sa paniniwalang Filipino, kapag nananabik ang isang kaluluwa sa isa pa, ang pananabik na yon ay nagiging hangin, ang banayad na simoy na humahaplos sa balat mo kahit walang ihip ng gabi. At naramdaman mo na yon, hindi ba, Scorpio? Ang marahang bulong na parang may tumatawag sa pangalan mo mula sa malayo. Hindi iyon imahinasyon, iyon ay enerhiyang espiritual na tumatawid sa mga mundo, hinahanap ang iyong liwanag. Ang katotohanan ay sinubukan na nilang mag-move on, patahimikin ang kanilang isipan, at ibaon ang nararamdaman nila. Ngunit ang tadhana ay hindi nakakalimot. Sa bawat dasal nila, dumudulas ang pangalan mo, parang lihim na ayaw itago ng universo. Ipinapatawag ka nila ng hindi namamalayan sa pamamagitan ng pangungulila, pagsisisi, at pagnanais na maitama ang mga naiwan sa nakaraan. May kabanalan sa koneksyon na ito. Hindi ito karaniwang pag-ibig. Ito ay banal na paggunita. Sa ibang buhay marahil, nagsayaw na ang inyong mga kaluluwa sa ilalim ng parehong mga bituin, nang angakong muling magkikita. Maaaring kayo ay naging magkasintahan, magkaibigan, o mga twin flame, dalawang kalahati ng isang banal na apoy. Kaya ganoon kalalim ang koneksyon, kaya patuloy kang natatagpuan ng kanilang enerhiya, kahit anong pilit mong lumayo. Sabi nga ng mga matatanda, ang itinadhana, babalik kahit ilang ulit mo pang layuan. At pinapatunayan ng enerhiyang ito ang katotohanang iyon. Hindi mo kayang takasan ang isang bagay na nakasulat sa mga bituin. Ngunit may mas malalim pa rito, Scorpio, isang aral na nakatago sa pananabik. Ipinapakita sa iyo ng universo ang kapangyarihan ng mga enerhiyang ugnayan, ang katotohanang ang pag-ibig ay hindi pag-aari kundi panginginig ng kaluluwa. Kapag iniisip ka ng isang tao nang may dalisay na emosyon, pag-ibig, pagsisisi, o pag-asa, ang panginginig na yon ay tumatawid sa oras at espasyo. Natatagpuan ka nito. Marahang kumakatok sa iyong puso. Kaya may mga gabi na nararamdaman mo ang kanilang kalungkutan na parang iyo. Kaya iba ang tibok ng puso mo kapag sumagi sila sa isip mo. Ang koneksyon niyong ito ay lampas sa lohika. Isa itong banal na alingaungaw. Maging si Nostradamus ay nagsalita tungkol sa mga kaluluwang natatagpuan ang kanilang mga refleksyon sa iba't ibang panahon at ayon kay Baba Vanga, ang mga tunay na pinagtagpo ng tadhana ay laging mararamdaman ang kaligayahan at dalamhati ng isa't isa kahit walang salita. At ikaw, Scorpio, ay buhay na patunay nito. Ngunit hindi ka binabalik ng universo sa nakaraan para ibilanggo ka rito. Ang enerhiyang ito ay bumabalik hindi para itali ka, kundi para gisingin ka. Marahil masyado kang nakatutok sa nawala, sa halip na sa kung ano ka na ngayon.
Ang koneksyon na ito ay isang salamin, ipinapakita kung gaano ka nakalakas, kasensitibo, at kaspiritual na gising. Scorpio, palagi mong dala ang kaloob ng pagbabago. Bumabangon ka mula sa mga pagtatapos tulad ng phoenix, tangan ang karunungan ng bawat sakit ng puso. Iyan ang tunay mong lakas, ang gawing layunin ang kirot, gawing pag-unawa ang katahimikan, at gawing liwanag ang pananabik. Ang dahilan kung bakit hindi ka nila matigil ay manifest, ay dahil kumakatawan ka sa katotohanang hindi na nila muling natagpuan, katapatan. Ang presensya mo sa buhay nila ay hindi karaniwan. Ibinangon mo ang kanilang kaluluwa. Pinakita mo sa kanila ang tunay nilang sarili, ang liwanag at dilim na magkasabay sa loob. Ikaw ang bagyong nagbago ng kanilang panahon magpakailanman. Ngunit ngayon, nais ng universo na itanong mo sa sarili, bakit muling bumabalik ang koneksyon na ito ngayon? Nasa sagot mo ang susi. Narating mo na ang espiritual na antas kung saan kaya mong maunawaan ang enerhiya nang hindi ka natatangay nito. Inihahanda ka ng universo para sa alignment, hindi upang ulitin ang nakaraan, kundi upang pagalingin ito. Sa paniniwalang Filipino, kapag itinakda ng langit na magtagpo muli ang dalawang kaluluwa, sa pag-ibig man o kapatawaran, nagbibigay ng mga palatandaan ang kalikasan. Maaaring umulan ng marahan matapos ang mahabang katahimikan. Maaaring lilipad ang puting paru-paro sa oras na hindi mo inaasahan. O maaaring mas maliwanag ang sindi ng kandila, parang tumutugon sa isang dasal. Bantayan ang mga palatandaang ito, Scorpio, dahil mga kumpirmasyon ito na kumikilos ang mundong espiritual para sa iyo. At tandaan, hindi lamang ikaw ang kanilang minamanifest, ikaw rin ay nagmamanifest. Sa bawat sandaling iniisip mo ang kapayapaan, pagpapagaling, at pag-ibig, tinatawagan mo ang mga enerhiyang ka-vibration mo. Kaya kung bumalik man ang taong ito, o kung tadhana ang magdala ng pagtatapos, magtiwala kang lahat ito ay para sa iyong pinakamataas na kabutihan. Hindi ka pinarurusahan ng universo, inaayos ka nito. Hindi ka isinumpa ng iyong mga damdamin, ikaw ay pinili upang maunawaan ang mga ito. Scorpio, ang iyong pagiging sensitibo ay hindi kahinaan, ito ay banal na kamalayan. Ramdam mo ng malalim dahil isinilang kang gabayan ang di nakikita, basahin ang enerhiya ng iba, at pagalingin ang mga sugat na kinatatakutan ng iba. At marahil iyan ang dahilan kung bakit nararamdaman ka pa rin nila sa bawat panaginip, dahil ang iyong kaluluwa ay hindi lang nagmamahal, ito ay nagbabago. Kapag dumating ka sa buhay ng isang tao, ginising mo ang kanilang espiritu. Ipinakita mo kung ano ang tunay na koneksyon. Kaya hindi ka nila makalimutan. Dahil sa kaibuturan ng kanilang pagkatao, alam nila hindi ka lang isang kabanata. Ikaw ang pagbabago ng buong kwento. Kaya kapag muli mong nakita ang mga palatandaan, ang kumikindat na kandila, ang paulit-ulit na pangalan, ang panaginip na tila totoo, huwag kang tumakbo. Umiti ka ng marahan. Bulungin, nauunawaan ko. Dahil sa sandaling iyon, Scorpio, malalaman mo, hindi ka pinapaalalahanan ng universo sa nakaraan, inihahanda ka nito para sa susunod, isang bagay na mas dalisay, mas matatag, at itinakda sa banal na oras. Pagmanifest at gabay. Scorpio, ngayong nabunyag na ang katotohanan, na patuloy na tinatawag ka ng puso ng isang tao sa pamamagitan ng oras at katahimikan, panahon na para ilipat ang focus mo mula sa damdamin ng enerhiya patungo sa paggabay nito. Ipinakita sa iyo ng universo ang koneksyon na ito hindi para lituhin ka, kundi para ipaalala ang iyong sariling espiritual na lakas. Hindi na ito tungkol lamang sa kung sino ang nagmamanifest sa iyo, kundi kung paano mo pipiliin tumugon. Sa paniniwalang Filipino, kapag ang kaluluwa ay hindi mapakali, kailangan itong linisin, balansihin, at gabayan pabalik sa liwanag. Ito ang sandali para muling ialin ang enerhiya mo sa banal na kapayapaan. Dahil kung may humihila sa espiritu mo, Scorpio, ang pinakamahusay na paraan para maibalik ang balanse ay sa pamamagitan ng ritual at intensyon. Ngayong gabi, kapag tahimik na ang mundo, ihanda ang isang simpleng ritual. Kumuha ng puting kandila, kulay ng kadalisayan at banal na proteksyon, at sindihan ito eksaktong 9:00 ng gabi. Habang pinagmamasdan ang pag-alo ng apoy, bulungin ng marahan ang buong pangalan mo. Pagkatapos ay sabihin ang mga salita. Kung para sa akin ka, babalik ka sa tamang panahon. If you are meant for me, the universe will bring you back in divine timing. Pabayaan ang kandila na magsindi ng 7 minuto, pagkatapos ay ipikit ang mata at huminga ng malalim. Isipin ang bawat iniisip, bawat hibla ng damdamin, bawat naiwan na alaala na unti-unting nagliliwanag bago pakawalan sa liwanag.
Ang ritual na ito ay hindi lamang naglilinis ng puso mo, binabalik nito ang enerhiya mo. Alam mo, Scorpio, ang pagmanifest ay hindi tungkol sa pilitin ang isang bagay na mangyari. Ito ay tungkol sa pag-alin ng puso mo sa kung ano na ang nakatakda. Kapag sumuko ka sa kontrol, magsisimulang kumilos ang universo para sa'yo. Iyan ang sikreto na madalas nakakaligtaan, ang pagmanifest ay higit na tungkol sa pagpapahintulot kaysa sa pagdidemand. Kaya kung tunay mong nararamdaman na ang taong ito ay konektado sa iyong kaluluwa, hayaan ang enerhiya mo na tawagin sila, hindi sa pamamagitan ng kawalan ng pag-asa, kundi sa kapayapaan. Isulat ang pangalan nila sa isang maliit na dahon ng laurel, at sa tabi nito, isulat ang isang salita na naglalarawan sa intensyon mo, healing, closure, o reunion. Sunugin ang dahon ng marahan sa apoy ng kandila, hayaan ang usok na umakyat parang dasal sa kalangitan. Sa tradisyong Filipino, dinadala ng usok ang ating mga hiling sa mundo ng espiritu, kung saan nakikinig ang mga ninuno at banal na puwersa. Ngunit tandaan, hindi lahat ng koneksyon na bumabalik ay para manatili. Ang ilan ay para magturo. Ang ilan ay para magpagaling. At ang ilan ay para baguhin ang parehong kaluluwa sa bago. Kaya bago mo hilingin ang muling pagkikita, humiling muna ng kaliwanagan. Dahil ang tunay na para sa iyo ay hindi magdudulot ng kalituhan, kundi kapayapaan. Scorpio, ang puso mo ang pinakamakapangyarihang kasangkapan mo. Pinamumunuan ito ng tubig, at ang tubig ay nakikinig, dinadala nito ang enerhiya, damdamin, at pananampalataya. Kung nais mong i-manifest ang kaliwanagan, kausapin ang tubig mismo. Kumuha ng isang baso ng tubig bago matulog, hawakan ito sa parehong kamay, at bulungin. May this water wash away confusion and fill me with divine understanding. Iwan ito sa tabi ng kama mo magdamag, pagkatapos ay ibuhos sa umaga sa ilalim ng sikat ng araw, sumisimbolo ng pagpapalaya at pagbabagong buhay. Ang simpleng gawain ito, isinasagawa ng mga Filipino sa loob ng maraming henerasyon, ay nag-aalin sa espiritu mo sa daloy ng universo. Matagal ka nang ikaw ang hindi malilimutan ng iba, Scorpio, ngayon panahon na para alalahanin ang sarili mo. Bawiin ang kapayapaan mo, ang kumpiyansa mo, ang sagradong kapangyarihan mo. Hindi ka tinutukoy ng mga taong namimiss ka, ikaw ay tinutukoy ng kung paano ka bumabangon sa mga humahadlang sayo. Nakikita ng universo ang lakas mo. Pinagmamasdan ka ng iyong mga ninuno ng may pagmamalaki. At ang mga hindi matigil sa pagmanifest sa iyo ay mga refleksyon lamang ng enerhiya mo, paalala na nananatili ang presensya mo, at ang kaluluwa mo ay may kahulugan lampas sa buhay na ito. Ngunit narito ang huling katotohanan ng pagmanifest, kapag pinakawalan mo ang pag-ibig ng may tiwala, ito ay bumabalik na nalinis. Kapag pinakawalan mo ang sakit ng may kapatawaran, mga biyaya ang pumalit. At kapag pinarangalan mo ang damdamin mo sa halip na itago, tumataas ang panginginig mo, nag-akit hindi ng gusto mo lang, kundi ng nararapat sa'yo. Kaya ngayong gabi, Scorpio, parangalan ang sandaling ito. Sindihan ang kandila mo. Huminga. Sabihin ang katotohanan mo ng marahan sa mga bituin. Sabihin, I release what's not mine, and I call back in my peace. Maaaring kumilos ang hangin, sumayaw ang apoy, at huminto ang paligid. Iyan ang paraan ng pagsagot ng universo, sa katahimikan, sa mga palatandaan, sa banal na katahimikan. At kung itinadhana, matatagpuan ka muli ng taong ito, hindi bilang parehong kaluluwang umalis, kundi bilang isa na gumaling. Hanggang sa panahong iyon, hayaan ang puso mo na magpahinga sa pananampalataya. Dahil kahit sa paghihintay, ikaw ay nagmamanifest. Bawat hininga, bawat panalangin, bawat bulong na hiling ay muling hinuhubog ang iyong hinaharap. Hindi ka walang kapangyarihan, ikaw ang alkemista ng iyong sariling tadhana. At sa pagtulog mo ngayong gabi, isipin ito, dalawang kaluluwa, ginagabayan ng hindi nakikitang liwanag, parehong bumubulong sa parehong mga bituin. Ikaw, Scorpio, kasama ang apoy ng kandila mo. At sila, sa malayo, kasama ang parehong pananabik, parehong pag-asa, parehong hatak. Hindi pa niyo ito nakikita, ngunit hinahabi na ng universo ang susunod ninyong kabanata. Magtiwala. Nagawa mo na ang bahagi mo. Ang natitira ay para sa banal na oras. Scorpio, huminga ka ng malalim. Tinahak mo na ang kalaliman ng emosyon, pinakinggan ang mga bulong ng universo, at hinarap ang katotohanang alam na ng iyong espiritu na ang para sa iyo ay hindi mawawala kailanman. Ang nagsimula bilang kalituhan o pananabik ay naging kaliwanagan at tahimik na lakas. Natuto ka na ang enerhiya mo ay makapangyarihan, sapat na upang manatili sa panaginip ng isang tao, sapat na upang dumaloy sa oras,
at sapat na upang pagalingin ang dati ibasag. At ngayon, habang nagtatapos ang pagbasa na ito, nais ng universo na tandaan mo ang isang banal na katotohanan, hindi ka hinahabol ng nakaraan, ginagabayan ka patungo sa alinman. Ang taong hindi matigil sa pagmanifest sa iyo ay refleksyon lamang ng liwanag mo, ang uri ng enerhiya na nagbabago sa mga tao magpakailanman. Ngunit hindi na ito tungkol sa kanila lamang. Tungkol ito sa iyo, Scorpio. Tungkol ito sa kapayapaang dumarating kapag huminto ka sa pagtatanong kung bakit nangyari ang mga bagay at nagsimula kang magtiwala na nangyari ito sa isang dahilan. Sabi ng mga matatandang Filipino, may tamang oras ang lahat. Ang hindi ibinibigay ngayon, ibibigay ng langit sa tamang panahon. Hindi mo kailangang habulin ang para sa'yo. Nakasulat na sa universo ang pangalan mo katabi ng mga biyayang nakalaan para sa'yo. Kaya sindihan mo ang huling kandila ngayong gabi, hindi para sa pag-ibig na nawala, kundi para sa pag-ibig na nagbago. Bulungin ang pasasalamat para sa bawat aral, bawat koneksyon, bawat palatandaan. Dahil ang pasasalamat ang susi na nagbubukas ng susunod na pintuan sa iyong espiritual na paglalakbay. Kapag pinasalamatan mo ang universo, nakikinig ito at dinadagdagan nito ang liwanag na dala mo. Scorpio, malayo pa ang kwento mo. Sa isang lugar, may isang tao rin na gumagaling, marahil ang mismong kaluluwa na dati hindi ka kayang bitawan. Ngunit bumalik man sila o hindi, panalo ka na. Nabawi mo ang enerhiya mo, ang pananampalataya mo, at ang banal na koneksyon mo. Hindi ka na naghihintay na matagpuan, ikaw ang liwanag na hinahanap ng iba. At kaya, habang naaabot ng mensaheng ito ang espiritu mo ngayong gabi, naway maramdaman mo ang kapayapaan na dumarating sa dibdib mo na parang banayad na liwanag ng buwan. Naway maalala ng puso mo na ang tadhana ay hindi nagmamadali, ito'y unti-unting nabubuo. Bawat katahimikan, bawat palatandaan, bawat panalangin ay hibla na nagdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong layunin. Ikaw ang manifestation, Scorpio, ang sagot sa panalangin, ang refleksyon ng banal na pag-ibig sa anyong tao. Huwag pagdudahan ang kapangyarihan ng iyong kaluluwa. Panatilihing sindi ang kandila mo, matatag ang pananampalataya mo, at bukas ang puso mo. Dahil sa isang lugar, binubulong na ng universo ang susunod mong milagro. Ito ang iyong palatandaan, Scorpio, ang paalala na hindi nakakalimot ang universo sa kaluluwang nagniningning sa katotohanan. Sindihan ang kandila mo ngayong gabi, at hayaan mong matagpuan ka ng tadhana.